Mga kababayan, inyo pong masasaksihan, ipapanood ko po sa inyo kung paano po magsinungaling harap-harapan ng isang, sa tingin ko isa po siyang DDS. At ang nakikita ko pong mga content nga ay lagi na lamang pro-China na pinopromote ang China narrative, promoting China narrative. At sobrang bumatikos po kay PBBM. Sa katunayan, siya po yung kumikilos para po ipa-impeach si PBBM. Ipaparinig ko po sa inyo mismo yung kanyang pag-amin ng kanyang plano para ipa-impeach si PBBM. So sa akin palagay, isa po siya talagang DDS, pro-China, na kinokontra ang polisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. Tignan niyo ito. Ayan, tinawag niyang parang siraulo yung batas na ginawa ng Congress, pati yung maritime law ni PBBM na pinirmahan niya na tinatawag na West Philippine Sea, ang territorial water natin from Luzon hanggang diyan po sa Palawan or diyan sa nasasakupan ng ating West Philippine Sea. Pumirma po ng batas si PBBM ng maritime law na iyon at tinawag po ng taong ito na STUPID, yung batas po na pinirmahan ni PBBM. So tignan mo kung gaano kawalang hiya. Para po sa akin talagang kinakampihan niya ang China at talaga namang pong nagsisinungaling siya. So tignan nyo kung paano magsinungaling ang taong ito, si Ado Paglinawan, harap-harapan sa harap ni Congressman Barbers. Nakakapikon nga lang dahil si Congressman Barbers ay hindi niya, ewan ko kung nag-research ba to si Congressman Barbers or yung team niya, pero nagmukha siyang katawa-tawa talaga dito dahil nagsisinungaling sa kanya harap-harapan sa harap din ng libo-libo or milyon-milyong Pilipino na nanonood ng TRICOM hearing noon. So ito po si Ado Paglinawan, mapapakinggan po natin kung paano po siya nagsinungaling. At papakita ko po sa inyo yung patunay kung bakit ko po siya nasabing isang sinungaling, mga kababayan. Pakinggan niyo po muna yung kanyang pinaplano na pagpapa-impeach kay PBBM. Ito po. This and maybe 6 other offenses, impeachable offenses. And sinasabi na namin sa inyo, we are filing impeachment charges against President Marcos very soon. Whether sang-ayunan ng Kongreso yan o hindi, ikukonsulta namin sa taong bayan kung kailangan pa nila ng mga diputado dyan sa Congress of Baboons. Kung ayaw nilang ipasa, doon na tayo mag-people power sa Kongreso para ipasa na mga... So yun napakinggan niyo po yung plano na kagustuhan niya. Nasa tingin ko siya po yung mangunguna, siya yung kikilos para ipa-impeach si PBBM. Sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga taong ito, walang nakitang magandang ginawa ng gobyerno. Wala, para sa kanila lahat negatibo. At ganyan po ang kagustuhan nila, ang goal nila. Hilahin pababa si PBBM patalsikin sa pwesto para mailuklok ang mga idol nila. 3 years na lang, sisiguraduhin natin hindi sila magtatagumpay, mga kababayan. Ngayon, bakit ko nasabing sinungaling si Ado Paglinawan? Pakinggan niyo po itong conversation nila, palitan nila ni Congressman Barbers. At makikita nyo, maririnig nyo, super pagtanggi ni Ado Paglinawan. Pero mamaya, ipaparinig ko po sa inyo yung katunayan na sinungaling po siya. Ito po, pakinggan po natin yung kanilang usapan ni Congressman Barbers. Meron po akong papakita. Gusto ko lang malaman kung kayo sa inyo po galing. Secretary Comsec, can you please play? Can you show the... Ayan. Gusto ko lang malaman, kayo ba nagsabi niyan? Okay, sige, basahin natin Sinabi mo sa inyong post, lalabas na lahat ng katarantaduhan nila sa korupsyon, smuggling, hoarding ng agricultural products. Nagkiklaim pa ng victory si Martin Romualdez sa 2025 elections. Martin, gumising ka na. Baka sa taba mong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na, hindi kayo nagwagi. Anong ibig niyong sabihin dyan, Mr. Paglinawan? Mr. Chairman, hindi po ako gumawa ng mga na yan. So, hindi ikaw yon? Hindi ikaw yon? Ako po yung nandun, pero hindi po ako gumawa ng mga na yan. So, yung statement na yun, hindi sa'yo galing? Hindi po. Okay. Di, salamat. Sige. So, lahat ng hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook, Hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook account? Hindi ko po create yung mema na yan. Wala po yan sa Facebook ko. So, hindi yan sa inyo?
Hindi po sa akin. So may gumawa ng fake news sa inyo. Opo. Ayan. At least malinaw, pati kayo nabibiktima ng fake news. Anong feeling nung nalaman nyo may nag-fake news? Ano po? Anong pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na mayroong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. That is part of being a public figure. Okay. So wala okay. po, I don't take those things seriously. Kung Okay. yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado, di ba? Opo. Salamat po. Thank you. Okay, thank you so much. Ayun mga kababayan, narinig nyo po, napanood nyo, itinanggi niya ni Ado Paglinawan yung code card na naglalaman ng kanyang statement, no? Yung code card na ginawa ng Pulso ng Bayan na sa akin pong palagay ay connected po sa SMNI. Yung Pulso po ng Bayan, lagi po nagpapa-interview doon si Ado Paglinawan. So ngayon, ipaparinig ko po sa inyo yung mismong boses ni Ado Paglinawan kung saan sinabi po niya, no? Yung mga nakalagay doon sa code card. Yung statement na nakalagay sa code card na ginawa ng Pulso ng Bayan, ipaparinig ko po sa inyo yung aktual na boses ni Ado Paglinawan. Kasi narinig nyo naman, di ba? Tinanggi ito ni Ado Paglinawan doon sa TRICOM, no? Kaya nga para po sa akin, nagmukhang katawa-tawa si Congressman Barbers kasi naniwala siya eh. Hindi sila nagsaliksik, hindi sila nag-research, no? Bago nila ipinakita yung code card na yun. Kaya talaga naman nakakadismaya. So, ito po, no? Yung boses ni Ado Paglinawan. At bukod dyan, Admar, lalabas na lahat ang katarantaduhan nila sa korupsyon, sa smuggling, sa hoarding ng mga agricultural products. Ha? Ano sabi ni Martin Romualdez? Nagke-claim pa siya ng victory dito sa 2025 election. Martin, gumising ka na. Anyway, baka tomorrow sa tabamong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na. Hindi kayo nagwagi. At alam mo, sabi niya, mag-appropriate pa daw siya ng trilyon, daan-daan bilyon para ang bigas ay bumagsak sa 20 pesos. Walang katinuan eh. Naulol na po. Ha? Gumayawag-gewag na ang balanse ng utak. Wala nang sariling bayit. Nalulun na sa sariling kapangyarihan. Kinain na ng sariling kasakiman, ng sariling kasamaan. Hindi pa ba natin itatapon ang ganyang? Ayun, narinig nyo mga kababayan, hindi po ba parehong-pareho dun sa statement na nakalagay sa code card na itinatanggi ni Ado Paglinawan? Statement po niya yun eh. Ang gumawa ng code card na yun ay Pulso ng Bayan kung saan palagi siyang nagpapa-interview. Yung code card na yun pinost nung May 20, yung interview, no, yung statement, yung actual na boses na pinarinig ko sa inyo, nangyari po May 19. May 19, yung interview na yan. And yung code card ni-release, pinost po ng Pulso ng Bayan, May 20. Tapos, fast forward sa TRICOM, tinanong ni Congressman Ace Barber si Paglinawan kung kanya yung statement na nasa code card. Tinanggi po niya, tahasang itinanggi. Fake news daw yon at hindi daw po yung kanya, no? At tinanong pa nga siya ni Congressman Barbers kung anong pakiramdam, no? Parang tinatanong anong feeling nang ikaw ay nabiktima ng fake news. Sa pagkakaintindi ko, sabi ni Ado, hindi daw siya apektado. At ang tugon ni Congressman Barbers, dapat ganun, hindi nagpapa-apekto. Una sa lahat, Congressman Barbers, hindi fake news yun. Nagsisinungaling sa'yo si Ado Paglinawan. Harap-harapan. Ang hirap sa'yo, sumakay ka. Bakit ka sumakay? Kasi ikaw mismo, hindi mo alam kung legit or fake yung code card na pinapakita mo. Kaya hindi ka nakaribat, hindi mo nasupalpal or hindi mo nalabanan yung pagsisinungaling na ginawa ni Ado Paglinawan sa'yo, harap-harapan, sa harap din ng maraming Pilipinong nanonood sa TRICOM. Tapos sasabihin mo pa, Congressman Barbers, na dapat ganun, hindi nagpapa-apekto sa fake news. Bakit pa kayo nagpa-TRICOM hearing? Hindi pa kaya kayo nagpa-TRICOM hearing so that you can go after fake news peddlers and troll farms? Ikaw nga naging biktima ka ng fake news, Congressman Barbers. At pinakita mo sa amin kung gaano ka ka-apektado. Dinala mo yun sa TRICOM para mapag-usapan yung ginawang fake news about you. Tapos ngayon, nung sinabi lamang ni
Ado Paglinawan na hindi siya apektado sa fake news, sasabihin mo dapat ganun, hindi tayo apektado sa fake news. Kung ganun lang pala yung solusyon sa fake news na huwag tayo magpa-apekto, bakit pa kayo nag-aaksaya ng pera ng taong bayan para magpa-TRICOM hearing, para mag-formulate ng mga batas para labanan ng fake news kung sasabihin mo na dapat ganun, huwag magpa-apekto sa fake news? Grabe naman, Congressman Barbers, para naman kayong dyan parang naglolokohan lang tayo dito. Akalain mo, pinagmukha kang katawa-tawa, minanipula ka, pinaniwala ka sa kasinungalingan niya. Nilalabanan nyo nga yung mga post niya yung mga narrative niya na pro-China, yung mga narrative ni Ado Paglinawan na kumukontra anti-Philippine policies sa West Philippine Sea, na tinatawag na STUPID ang maritime law ni PBBM. Nilalabanan nyo nga yung mga false narrative, mga pro-China narrative nito ni Ado Paglinawan. Tapos ngayon, nagpakita ka, Congressman Barbers, nagpakita ka ng code card na hindi niya binerify kung legit or hindi. Kaya nung itinanggi ni Ado Paglinawan na hindi niya daw statement yon, fake news daw yon, sumakay ka, naniwala ka. At parang binigyan mo pa siya ng tulong regarding sa pag-angat or pagtatanggol sa sarili niya, pagdepensa sa sarili niya. Nakakalungkot mga kababayan, nakakasama ng loob. Yan ang hirap Nagdadala kayo ng code card ng mga impormasyon na kayo mismo, TRICOM, hindi nyo bine-verify. Ewan ko kung sinong mahina dito, kung si Congressman Barbers or yung kanyang research team. Kung alam lang nila na legit yung statement na yon, kung hinanap nila yung video, sinagaan nilang hanapin yung video, edi masusupalpal nila ang kasinungalingan ni Ado Paglinawan. Hindi po ba mga kababayan? Madali lang naman yan May 20 na i-post yung code card. Makikita mo yung watermark, Pulso ng Bayan. Nakalagay yung watermark, Pulso ng Bayan. So, ibig sabihin, ang nag-post, Pulso ng Bayan. Makikita mo sa ilalim kung sino-sino pa yung mga sister company ng Pulso ng Bayan. Nandiyan yung SMNI nakalagay. So, ang gagawin mo, pupunta ka sa page ng Pulso ng Bayan at hahanapin mo yung code card na yon. Punta ka sa photos, hanapin mo yung code card na yon. Eto, nahanap ko. Pinost May 20. Ngayon, pupunta ka ngayon sa mga videos nila, or punta ka sa wall, scroll mo, hanapin mo yung interview kay Ado Paglinawan nung May 20. Ngayon, kung wala nung May 20, isa mo na yung mga video, punta ka ng May 19. Kasi most likely, bago pinost yung code card na yan, nauna yung interview bago ginawa ng code card. So, nakita ko siya May 19. May 19 po nangyari yung interview, yung actual na sinabi ni Ado Paglinawan, yung sinabi niya na itinanggi niya sa TRICOM, yung nakalagay yung statement niya na nakalagay sa code card. Nangyari yon, May 19 yung interview na yon, mahaba yon. May 19 nangyari. So kung yun ang ginawa ni Congressman Barbers at ng research team niya, makikita nila na legit yung code card kay Ado Paglinawan yung statement. At kung magkaganon, masusupalpal nila ang kasinungalingan ni Ado Paglinawan. Kaso hindi nila ginawa yon. Hindi sila nag-research. Hindi nila binerify kung legit or hindi yung code card na pinakita nila. Kaya, ang nangyari, yung kasinungalingan ni Ado Paglinawan, sinakyan ni Congressman Barbers, pinaniwalaan. Tapos, nasuportahan pa ni Congressman Barbers yung tila pagiging biktima ni Ado Paglinawan ng fake news, which is hindi naman talaga in reality. Isang congressman po natin ang napaniwala ng kasinungalingan ni Ado Paglinawan dahil si Ado Paglinawan itinanggi niya ang statement sa code card na ipinakita ni Congressman Barbers, but in reality, sinabi niya talaga yon sa isang interview, pinarinig ko po sa inyo. At dahil hindi nga po nag-research sila Congressman Barbers, hindi nila tinignan kung legit or fake yung code card na yon, naniwala na lang sila kay Ado Paglinawan. Yun po yung nakakadurog ng puso. Ang mga congressman po natin ay hindi matinik, hindi matalino, hindi matalas, hindi matapang. Nabibilang mo sa kamay ang mga mambabatas natin na talagang matinik, matalino, matapang. Si Congressman Rog Gutierrez, si Congressman Luis Tro, at yung iba pa, yung sa Kabataan Party List, na talagang, alam mo, hindi ka makakalusot
Yung mga small details, titignan nila. Yung mga maliliit na detalye, pinapakinggan nila, iniintindi nila. Ini-scrutiny nila sa utak nila. At nang malaman nila kung totoo ba or hindi, no? Critical thinking. At ang hirap dito kala Congressman Barbers, no? Wala silang support group sa likod, wala silang assistant. Kung makikita niyo po si Senator Risa Hontiveros kapag po may hearing, meron po siyang 2 assistant sa likod na nag-aabot sa kanya ng notes, no? Na tumutulong sa kanya magbigay ng impormasyon para ma-rebut ni Senator Risa ang mga sinasabi ng mga resource person kung totoo ba or hindi. Para mabigyan siya ng karagdagang idea kung ano yung susunod na itatanong niya. Ganun po dapat, no? Kaya nga sila may mga assistant eh. Yan po ay pagtulong sa mga Pilipino na maunawaan ng mga bagay-bagay. Kaya talagang kapag ikaw mambabatas, dapat may matino ka at dapat meron kang magaling, matinik na research team at meron kang mga assistant na tutulong sa'yo para ipaunawa nyo sa mga Pilipino ang mga nangyayari, ang mga bagay-bagay, especially dyan sa hearing natin. So yan po, nakakalungkot na kalagayan ng bansa natin. May mga congressman tayo na harap-harapan ay nagsisinungaling na sa kanila, hindi pa rin alam. Na nagmumukha na silang katawa-tawa. Parang gini-AGO siya sa harap ng mga Pilipino, si Congressman Barbers. Gini-AGO ni Ado Paglinawan, pero wala. Wala siyang kaalam-alam. Sasabihin pa niya, dapat ganoon, hindi nagpapa-apekto sa fake news. Ano yun? Naggagaguhan pa tayo dito? Hindi po ba mga kababayan? No? Meron, mabibilang mo lang sa ating mga congressman, sa ating mga mambabatas sa House of Representatives ang magagaling, matitino, matitinik, matatalino at matatapang. Tapos sa Senado, mabibilang mo lang din. Yan, sila Senator Risa lang ang magagaling, matitino, matatapang at lumalaban para sa mga Pilipino. Karamihan pinoprotektahan ng mga Duterte at mga pansariling interes at ang interes ng China, mga kababayan. No? So nakakalungkot po. So ganoon po ang mga DDS, maliban sa pro-China sila, maliban sa inaraw-araw na nilang gustong patalsikan si PBBM, maliban sa ang pinoprotektahan lang nila at sinusuportahan ng mga Duterte, ayan po, nagsisinungaling pa po sila, harap-harapan sa mga Pilipino. Salamat po sa panonood mga kababayan, sana po i-like yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.